Alin nga bang mas maganda, ang Play Your Way ni Yamaha Mio Gear S or ang You're Up Next ni Yamaha Lexi? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Maganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So kamakailan nga mga bossing is naglabas tayo ng content about the Yamaha Mio Gear S, in which the hybrid technology of this motorcycle is iba talaga ang take dito ni Yamaha when it comes to future endeavors. And sa ating content na yon, meron nga palang nag-comment which is Boss JR, which is sabi niya magle-Lexi na lang daw siya kasi naka 155cc na. And if makikita mo yung content natin dito, maganda din naman ang kaniyang views at saka traction. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang kaniyang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. And unahin na natin dyan ang side-by-side comparison mga boss, Makikita natin dito for the pricing of the Yamaha Mio Gear S, it is currently priced around 81,900 pesos. And for the Yamaha Lexi naman is meron tayong 99,900 pesos na introductory price. Makikita natin dito, iisang variant lang sila dito galing kay Yamaha. Meron naman tayo dito makikitang tatlong colorways for the Yamaha Mio Gear S, samantalang kay Yamaha Lexi is dalawa lang. And if ang colorways yung pag-uusapan, makikita natin dito that we have the black and the matte green for the Yamaha Lexi. I think maganda din naman yung black. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S 125 na hybrid edition naman is merong tatlo na ceramic gray, basalt gray, at saka matte brown. If makikita natin dito, maganda din naman yung mga colors niya dito. Now, if ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that both of these motorcycles ay magaganda kasi naka LED headlights na tayo dito, which means mas brighter ang buga nito compared sa mga halogen bulbs. In which, if makikita naman natin yung rear light dito, makikita naman natin na depende na lang talaga sa'yo alin dito yung mas gusto mo. If customize yung pag-usapan, I think the Yamaha Lexi dito is parang mas lamang. Now, if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, I can really say maganda yung mga release ngayon ni Yamaha in which naka LCD digital display na both of these motorcycles. Kaso I think medyo mas malaki tignan dito si Yamaha Lexi kasi nga naman 'di ba, compare dito kay Yamaha Mio Gear S, medyo mas maliit tignan yung kanyang LCD digital display. Now, when it comes to keyless remote system, I think dito naman lamang si Yamaha Mio Gear S. Kasi although kahit both of these motorcycles naman is merong shutter key system lang, si Yamaha Mio Gear S naman is merong answer back system. Other than that, I think both of these motorcycles naman is maganda pa rin naman for the price that you're gonna pay. Now, if we're gonna talk about the utility box naman or the underseat compartment, makikita naman natin dito na lamang ulit dito si Yamaha Mio Gear S na merong 18.6 liters of luggage compartment storage, samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters capacity lang. So, capacity-wise, lamang dito si Yamaha Mio Gear S. Now, when we're gonna talk about charging port naman, makikita naman natin dito that both of these motorcycles naman ay merong charging port. However, the Yamaha Mio Gear S unfortunately needs a charging adapter. Na makikita mo naman dito for the Yamaha Lexi na meron na siyang standard USB-A charging port. It means, di mo na need bumili ng charging adapter compared kay Yamaha Mio Gear S na need mo pang bumili. Ngayon naman if ang wheel type yung pag-uusapan, makikita natin dito na naka-mugs yung dalawang motorsiklong ito. So aesthetics wise, okay tong dalawang to. Next naman is ang fuel tank. Merong kalamangan dito si Yamaha Mio Gear S na 5.1 liters of fuel tank capacity, samantalang kay Yamaha Lexi is 4.2 liters lang. Ngayon naman, if ang fuel consumption yung pag-uusapan, meron tayong 62 kilometers per liter na fuel consumption estimation for the Yamaha Mio Gear S, samantalang kay Yamaha Lexi is 43 kilometers per liter na fuel consumption estimation lang. So, if we're gonna make a total range for both of these motorcycles, makikita natin dito that we have a total estimated range of 316.2 kilometers of total estimated range, samantalang kay Yamaha Lexi is 180.6 kilometers of total estimated range lang. So, fuel efficiency wise at saka fuel tank capacity wise, I think medyo lamang dito si Yamaha Mio Gear S. In which, makikita natin dito dahil dyan sa displacement for both of these motorcycles na 125cc for the Yamaha Mio Gear S and 155cc naman for the Yamaha Lexi. However, both of these naman is merong blue core, kaso nga lang kay Yamaha Mio Gear S is naka-hybrid na yung kaniyang engine.
in which alam naman natin, na-discuss ko na to about the function of the hybrid system or hybrid assist ng mga motorsiklo, in which around 1 to 4 seconds or 5 seconds na piga mo, first na piga mo for your motorcycle, especially naka full stop ka, dun tutulong ang electric mo na makapagbigay ng power sa iyong engine para mas makatipid ka. Kasi nga naman, di ba, for the first like 1 to 2, 3 seconds ng motor mo, dyan ka medyo mas nangihingi ng power pag pinipiga mo yung motor mo para mag-accelerate. In which, makikita natin, dyan gumagana talaga ang hybrid assist. Na makikita mo naman for the Yamaha Lexi, although I think power-wise, mas malakas talaga ang 155cc compared sa 125cc na naka-VVA pa for the Yamaha Lexi. In which, mas pag-uusapan natin yung specs nila maya-maya. If we're gonna talk about the gulay board naman mga bossing, makikita natin dito that both of this is fortunately merong gulay board na napaka-spacious for these motorcycles. May footrest extensions nga pala for both of these motorcycles. However, for the Yamaha Lexi, makikita natin yung kanyang footrest extension sa harapan. Samantalang kay Yamaha Mio Gear S naman na hybrid edition is nasa likod na merong resemblance or familiarity na experience galing sa Yamaha Mio Sporty. So maganda tong feature na to kasi ma-relax mo yung positioning ng paa mo kapag nasa long ride ka na, especially if medyo nakakangalay na. And if ang pag-uusapan naman natin ang kanyang park brake, makikita natin dito that both of these motorcycles naman ay merong karagdagang security sa park brake na to. Kasi naman 'di ba, if gagamitin mo to, malaking tulong talaga to sa mga pagpapamalengke mo kapag pupunta ka ng mga malls or ipapark mo yung motorsiklo mo sa mga hindi masyadong kilalang daan. Makakadagdag rin naman din ito ng security para sa motorsiklo mo. If ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron naman tayo ditong stop and start system for both of these motorcycles, and maganda yan kasi nga naman 'di ba, if naka full stop tayo, especially sa mga mata-traffic na daan, merong stoplight, the engine will automatically turn off para naman makasave ng fuel consumption sa ating mga pang-araw-araw. Ngayon naman, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay merong hazard switch. So maganda yan kasi if ever we're gonna have an emergency na wag naman sana, pwede talaga natin to gamitin, especially if meron ding mga urgent situations na kailangan mo mapakita to and makapagbigay ng awareness sa mga tao, especially sa kalagitnaan ng daan. If we're gonna talk about the tubeless tires naman, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay merong tubeless tires, in which if ever meron tayong mga aberya sa daan, especially sa mga gulong, napako tayo, the tubeless tires will be a much better pick compared sa mga tube type lang kasi mas madali itong i-repair and mas madali itong ma-troubleshoot. And if ang kickstart naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that unfortunately both of these motorcycles naman ay walang kickstart. So, need talaga natin maging aware and maging mapagmatsyag if mafe-feel mong medyo malulobat na yung battery mo. In which, if phone connectivity naman yung pag-uusapan, dito naman makakatulong ang nagawang mobile app ni Yamaha na Yamaha Y Connect kasi makakapagbigay ito ng mga napakagandang mga detalye para sa motorsiklo mo. Tulad ng meron itong maintenance recommendation, malfunction notification, yung mga last part location, at napakarami pang iba na pwede makapagbigay ng data sa mga motorcycle riders na nag-look forward yung mga need na i-maintain sa mga motorsiklo nila para mas gumanda yung takbo nito at kondisyon nito sa pang-araw-araw. And lastly, if ang customizations yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that both are capable na magkaroon ng customization, especially top box, pang dagdag convenience para sa mga biyahe natin and yung mga long rides, lalong-lalo na kapag gagamitin mo tong motorsiklong ito sa mga mapaggagamitan itong mga ito. Isa nga lang na nagustuhan ko dito mga boss kasi si Yamaha Mio Gear S is meron ng built-in na multifunctional grab bar na pwede mapaglagyan ng top box, samantalang kay Yamaha Lexi is yung normal grab bar lang. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features nito, which is unahin natin dyan si Yamaha Mio Gear S. Meron nga pala itong 125cc na displacement na naka-air-cooled, samantalang kay Yamaha Lexi is 155cc na naka-single cylinder na liquid-cooled.
With a power of 8.3 horsepower lang at 6,500 RPM for the Yamaha Mio Gear S na hybrid, meron man tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi. With a torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM na meron kasamang hybrid assist sa kanyang torque, meron naman ditong 14.2 Nm at 6,500 RPM for the Yamaha Lexi. Compression ratio naman mga boss, meron tayong 11.0:1 for the Yamaha Mio Gear S na 11.6:1 for the Yamaha Lexi 155. And lastly, if ang bore stroke yung pag-uusapan, meron tayong 52.4 by 57.9 for the Yamaha Mio Gear S and 58 by 58.7 naman for the Yamaha Lexi 155. So numbers wise, I think lamang dito si Yamaha Lexi kasi nga naman 'di ba alam naman natin na pareho ng makina si Yamaha Lexi 155 ni Yamaha Aerox 155 at saka ni Yamaha NMAX 155. So if naghahanap ka ng power, naghahanap ka ng torque, naghahanap ka ng medyo mas malakas na arangkada, then I think the Yamaha Lexi is the better option for you. And bago naman natin pag-usapan ang key features, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions, which is unahin natin dito si Yamaha Mio Gear S. Meron nga pala itong 750mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. Meron din nga pala itong 110 by 70 by 12 na front tires and 110 by 70 by 12 na rear tires. Samantalang kay Yamaha Lexi naman, meron tayong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. 90 by 90 by 14 naman yung kanyang front tires and 100 by 90 by 14 naman yung kanyang rear tires. So if makikita natin dito, lamang sa seat height dito si Yamaha Lexi, they have the same na ground clearance na 135mm, kaso mas mahaba tignan kasi dahil sa wheelbase ni Yamaha Lexi na merong 1,350mm and 1,280 lang for the Yamaha Mio Gear S na hybrid edition. Lamang din sa inch tires dito si Yamaha Lexi na merong 14 inch harap at likod, samantalang for the Yamaha Mio Gear S na hybrid is 12 inch lang yung harap at likod. 90 by 90 nga pala yung front tires ni Yamaha Lexi and 100 by 90 naman yung kanyang rear tires. Samantalang lamang kaunti dito na may lapad si Yamaha Mio Gear S kasi 110 by 70 naman yung front tires niya and 110 by 70 din yung kanyang rear tires. So all in all numbers, I think okay dito si Yamaha Lexi kasi nga sa 14 inch niya. However, hindi naman din tayo dito. Medyo magmamatters yung numbers kasi they almost have the same din naman na ground clearance at saka wheelbase. So depende na lang din talaga alin dito yung mas pasok sa taste mo. If we're gonna talk about the key features naman na makikita natin dito that both of these motorcycles ay walang ABS. Drum rear brakes nga pala dito sa harap at likod for both of these motorcycles. Meron tayong SMG starter for both of these motorcycle kaya hindi na yan masyadong maingay pag ini-start. Meron na tayong auto start stop system and wala tayong keyless for both of these motorcycles. However, again mga boss, meron itong answer back system for the Yamaha Mio Gear S hybrid edition na walang ganyan for the Yamaha Lexi 155. Naka-monoshock na nga rin pala tayo dito for both of these motorcycles. However, lamang naman dito si Yamaha Lexi kasi meron itong abang sa kabilang side nito na pwede mong mapaglagyan ng pangalawang shock. Kaya pwede itong malagyan ng isa na makakatulong din naman sa atin na mas gumanda yung kaniyang suspension, especially if andyan ka sa mga lugar na medyo malubak-lubak. Naka 2 valves nga lang pala dito si Yamaha Mio Gear S na 4 valves na for the Yamaha Lexi 155. Naka air cooled lang si Yamaha Mio Gear S na naka liquid cooled for the Yamaha Lexi 155. Pareho naman sila naka CVT auto. However, mas magaan naman si Yamaha Mio Gear S na 95 kilograms lang ang kanyang wet weight and 116 kilograms naman for the Yamaha Lexi 155. Makikita din naman natin dito na naka Yamaha Blue Core hybrid assist dito si Yamaha Mio Gear S, samantalang kay Yamaha Lexi is naka Yamaha Blue Core lang. And lastly, if ang total estimated range naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 316.2 kilometers of total estimated range if imumultiply mo yung fuel tank capacity mo sa fuel efficiency mo na magkakaroon ng total estimations na numbers for these motorcycles, in which makikita mo dito lamang si Yamaha Mio Gear S na 316.2 kilometers ang pwede mong matotal na estimated range, samantalang kay Yamaha Lexi is 180.6 kilometers lang yung kanyang total range. And to mind you mga boss, the fuel consumption estimation is hindi pa yan accurate kasi nakadepende pa yan
on how you drive your motorcycle. So, distance may vary. So, for me, mga boss, I think dito lamang si Gear S. But for the pricing naman, makikita natin dito that the Yamaha Mio Gear S starts at 81,900 pesos. Samantalang kay Yamaha Lexi 155 naman is 99,900 pesos. Na makikita mo dito, numbers wise, medyo mas lamang dito si Lexi when it comes to power, to sizing, at saka pricing. So numbers wise, medyo maganda dito sa Yamaha Mio Gear S, but leaning ako kaunti for the Yamaha Lexi 155. If pag-uusapan na natin ang final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, for me mga bossing, the Yamaha Mio Gear S is a very great option din naman for most Filipinos na naghahanap ng magandang motorsiklong maipapartner sa mga pang-araw-araw nila. However, the Yamaha Lexi 155 is, I think, the better choice for both of these motorcycles, especially if you're like me na medyo matangkad, around 5'10 yung height, medyo mas gusto na ng medyo mas malakas na makina, which is 155cc over the 125cc, and lastly, gusto din maka-experience ng maxi scoot tulad ng NMAX, Aerox, ADV, tsaka mga ano pa na pwede mong ma-experience na medyo malaki pero yung presyo niya hindi siya ganyan kamahal. So all in all for me, okay lang para sa akin na medyo mas mapapadalas ako mapunta sa mga gas stations if si Yamaha Lexi 155 yung pipiliin ko kasi medyo mas okay din naman siya tignan sa akin over the Yamaha Mio Gear S. Medyo maliit kasi ito tignan for my height, especially if makikita mo yung mga motovlogs ko using my Honda RS125Fi. Medyo malaking bulas talaga ako tignan kay Honda RS125Fi na I think the Yamaha Lexi 155 will suffice my needs when it comes to sizing. But all in all, I think for day to day, you will never go wrong for both of these motorcycles. Technology wise, medyo lamang dito konti si Yamaha Mio Gear S, pero if power yung pag-uusapan, yung torque at saka acceleration, dyan naman lamang si Yamaha Lexi 155. So, alin dito sa tingin mo ang mas maganda, alin dito sa tingin mo ang sulit sa iyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.